Ayan na! QB mode Himawari, lumikha na ng Bijudama. Jura, lumikha na rin ng sariling Bijudama upang gumanting sa lakay. Sabayang Bijudama na to mga sir. At dahil nga sa sabayang Bijudama na yan, asahan na natin mga pare koy na boom! Paniguradong malaking pinsala ang malilikha nito. Yan nga ang mga ilang pangyayaring naganap dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 11 Sneak Peek. Woo! So sa nakaraan nga nakita natin doon sa last panel ng chapter 10, doon nga'y galit na galit si Himawari dahil nga kinana ni Jura itong si Inujin. Ginawang donut ba naman ni Jura mga pare koy? Kaya sa bagay din yan dyan na natin nasaksihan ang pag-activate ng QB mode nitong ni Himawari. At hindi lang ito basta QB mode mga pare koy. Ito ay masabi na natin na isang perfect QB mode. Dahil unlike nga sa mga nagdaang Jinchuriki ni Kurama, ito nga si Himawari ay sinasaysay ni Kurama na isang perfect Jinchuriki niya. So ngayon mga pare koy, dito sa kasalukuyang nakita natin, sa pag-uumpisa ng bakbakang ito, mukhang palag-palag nga dito si Himawari. Dahil nga last time may mga theory din akong napanood na mukhang hindi daw kakayanin ni Himawari na labanan itong si Jura. Dahil nga bata pa lang daw itong si Himawari at mukhang wala itong kakanain kay kumparing Jura. Which is hindi ako agree guys. Na I think nga magagawang palagan talaga ni Himawari itong si Jura. Oo, bata pa si Himawari, pero nakalimutan ata natin na perfect Jinchuriki na ito. Kumbaga malaya na rin makakadaloy yung buong kapangyarihan ni Kurama dito sa bago niyang Jinchuriki na si Himawari. And as you can see guys, kung pagmamasdan, halos may similarity nga ito doon sa nangyari kay Naruto noon nung labanan niya si Orochimaru. Yung pag-re-recharge ni Naruto ng kanyang chakra upang lumikha ng Bijudama. Halos parehas dito guys. Kaya lang ang pinagkaiba dito is yung style mismo. Dahil nga yung QB mode dito ni Naruto is chakra cloak version, dito naman kay Himawari dahil nga pure Jinchuriki, walang chakra cloak dito guys. At ang nagsisilbing nagre-recharge dito is yung buhok ni Himawari na mukhang nagre-represent nga ng siyam na buntot ni Kurama. Dahil mga pare ko, kung bibilangin natin yung buhok dito ni Himawari, tignan nyo guys, bilangin nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. It means to say, nagre-represent ito ng siyam na buntot ni Kurama. So napakaangas, di ba? Sa pamamagitan ng buhok, lumilikha ito ng Bijudama. Na itong Bijudama nga ito, alam naman natin guys kung gaano ka grabe ang pinsala. Kung kay Naruto nga lang na half Kurama pa lang, grabe na ang pinsala nito sa kanyang Bijudama. What if pa kaya guys, sa pure o full Kurama na nakahimawari sa gagawing Bijudama nito? So matik guys na sobrang lakas ang manilikha nitong atake o pinsala sa tatama ang target. Ngayon mga pare ko, may ipapapansin ako sa inyo dito. Dito sa bakbakang Himawari versus Jura, bukod dyan sa buhok ni Himawari na nagre-represent ng siyam na buntot ni Kurama, dyan guys, pansinin nyo, nasa ere si Jura. Kumbaga parang nakahilata siya sa ere, no? Na nagsasabi din na maaari ngang inatake agad siya ni Himawari matapos nitong makawala sa wood style na nilikha niya dito. Dahil nga nakahilata sa ere si Jura, mukhang ibig sabihin guys na bigla siyang inatake ni Himawari, kaya siya ay tumalsik. So guys, kung tumalsik si Jura sa atake ni Himawari, isipin nyo kung gaano kalakas yung Himawari ngayon dito. Na I think yung speed ni Himawari dito, mas mabilis pa kay Daemon at kay Base Boruto. So ayun mga pare ko, isipin nyo gaano ka-powerful yung Himawari ngayon dito. Aura pa lang ni Himawari, nagkawasak-wasak na yung lupang kinatatayuan nito. At syempre kung mapapansin nyo rin, gumaling na nga rin yung baling binti ni Himawari. So last time nga sa nakaraang panel, diba, sa chapter 10, dun kay binalagbag ni Jura si Himawari, hinampas ito sa lupa at doon ngayon nabali yung binti ni Himawari, no? So ngayon dito sa QB mode, gumaling na nga guys. Dahil tulad nga din na sinasabi ko nakaraan, kapag Jinchuriki mo si Kurama, mapapagaling ka nito sa mga pinsala sa iyong katawan. Katulad nga na nangyayari kay Naruto, kapag nasusugat ito, pinapagaling nga ito ng QB, which is si Kurama. So naalala nyo yung one-tail QB Naruto? Yung tamaan uli siya ng Chidori ni Sasuke, pinagaling nga lang ito ni Kurama. Pero ang kinagandahan dito sa full Kurama, pati yung nabaling parte ng katawan mo, pwede niyang ibalik sa dati o pwede niyang ibalik sa normal. Unlike kasi sa half Kurama, hindi niya basta-basta ito nababalik sa dati. Yung nabaling buto mo, hindi niya basta-basta mababalik sa normal. Di ba nga kung maaalala nyo dun sa 4th grade Shinobi War, yung bibitaw sana ng Rasen Shuriken si Naruto, bigla nga siya napahinto dito dahil nga bali pa rin yung balikat niya. Nabuti nga nandun sa likod niya si Hinata at natulungan siya nito na pansamantalang madikit muna o madugtong yung kanyang nabaling balikat. Kumbaga hawak-hawak ni Hinata yung balikat sa likod ni Naruto. Parang nga matapon ni Naruto na
na maayos yung Rasen Shuriken. So doon guys, no, dahil nga half Kurama pa lang dyan yung kay Naruto, yung nabaling parte ng katawan ni Naruto ay hindi ito basta-basta maibalik sa dati o mabalik sa normal ni Kurama. Na ayon nga ay kaya nang gawin ni Kurama dito sa kanyang perfect Jinchuriki na si Himawari. At nang makapag-enter sa QB mode, ay biglang gumaling o bumalik sa normal ang nabali nitong binti. So napakaangas, no, napakaganda ng benefits ng full Kurama. So ngayon naman, baka matanong ng iba, Lods, sa sabayang Bijudama na yan, alam naman natin na napakalaki ng pinsalang malilikha niyan. Paano na lang si Himawari baka madamay sa pagsabog? Baka madedo siya dyan. So ayan mga pare koy, sasagutin natin tanong na yan. Imposible o hindi pwedeng madedo si Himawari dyan. Kahit gaano pa kalakas yung pinsala ng Bijudama na yan, hindi madadamay o mapipinsala si Himawari. So babalik ulit tayo sa full Kurama. Dahil nga full Kurama na yung kay Himawari, isipin natin guys, yung durability nito sobra-sobra na nga. Kumbaga sobrang kunat na nito. Kasi ito, no, papapansin ko sa inyo, 4th grade Shinobi War uli, yung half Kurama, nagawang saluhin yung laser attack ng Ten Tails. So kung ganun nakakunat yung half Kurama na kaya nang saluhin yung laser attack ng Ten Tails, then what if pa kaya dito sa full Kurama na tinataglay ni Himawari? So mas kayang-kaya niyang i-absorb o saluhin yung impact na magiging sabayang Bijudama nila dito, nila Jura. Lods, teka muna, Nine Tails form mode kasi yung ginawa nila Naruto at Kurama doon. Ang ibig sabihin namin, yung batang Himawari dito, kakayanin ba yun dahil nga naka-human form siya, so baka mapinsala yung katawan niya. So ayan, isa pa yan, hindi na dapat alalahanin yun dahil halos same lang naman yun. Yung durability ni Himawari nandiyan pa rin sa loob ni Kurama kasi nga iisang katawan na sila perfect Jinchuriki, diba? Sabi nga ni Kurama, diba, iisang katawan na sila, kaya hindi na kailangan ng Nine Tails form para magawang ma-absorb ni Himawari yung magiging impact damage ng sabayang Bijudama nila. Kaya mapari ko, walang dapat ipag-alala na baka mapinsala ng husto si Himawari sa sabayang ataking yan. Kumbaga yung mga Nine Tails form na yan or KCM, old school na yan guys. Old school na yan sa bagong generation. Yung mga ganyang style, halos class sila lang yan sa bagong generation. Kasi itong bagong style ng form ni Kurama kay Himawari, class S plus ng bagong form ng Jinchuriki. Old school na yan sa Shippuden. Nine Tails form, KCM, wala na yan, mangungulangot na yan. No need na yan sa bagong generation. Dahil tulad nga na sinabi natin nakaraan, itong form ni Himawari kay Kurama, para siyang isang baryon mode na walang limit. Kasi yung baryon mode ni Naruto dati, diba, may limit yun. Na kaya naman pala ganun, kasi nga imperfect Jinchuriki pala si Naruto. So ngayon, dahil dito sa perfect Jinchuriki, ay maaari na din nating sabihin na itong bagong style na to, parang baryon mode na walang limitation. Kaya guys, yung strength, speed, durability, endurance, damage, siguradong mas malala at mas malakas ito. Sagupaan, digmaan, wasakan, bugbugan. Mga pare ko'y, lalapag na ako kay Himawari. Para sa akin magagawa nitong makipagsabayan kay Jura. Lalong-lalo na kapag sinabi nitong lock on. Lock on ka sa akin paring Jura. Isipin nyo, perfect Jinchuriki na Nine Tails tapos sinabing lock on. Yari ka ngayon boy. Pag ito sinasabi ko sa'yo, pag ito tinamaan ka ng mga combo ng Gentle Fist, pag yan kinombo ka, kung hindi ka lang din ganun kakunat, GG ka talaga sir. So ayun nga guys, ang sneak peek dito sa chapter 11 ng Boruto 2 Blue Vortex. Abangan natin sa susunod na mga araw at paparating na ang ilang panels dito para sa ating spoilers. Maraming salamat guys, hanggang dito na nga muna tayo. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!